Magandang araw po sa inyo, Miss Terry. Isa po ako sa mga avid listener ninyo. Simula nang napakinggan ko ang isa sa mga kwento nyo, agad po akong naengganyo na makinig at subaybayan ang mga uploads nyo, lalo na ang mga liham na ipinapadala sa inyo ng inyong mga tagapakinig. Isa lamang po ako sa mga nais magbahagi ng isang kwentong kababalaghan. Nang mapakinggan ko ang isang kwento nyo tungkol sa isang estudyante, saka ko naisipang ibahagi ang isang hindi malilimutang karanasan noong ako'y nag-aaral pa lamang sa kolehiyo. Ako nga po pala si Florida at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Unang araw ng pasukan noon, eksaktong na late po ako ng pasok. Kaya't nagmamadali akong hinahanap ang aming classroom nang aksidente kong nabangga ang isang babae na mula sa aking harapan. Aray ko po! Pasensya na! Aray ko! Nagbagsakan ang mga hawak niyang libro, kaya't agad akong lumuhod para tulungan siyang pulutin ang mga yon. At habang ginagawa ko yon, panay ang paghingi ko ng sorry sa kanya. Nang tumingin ako, nakita kong halos kaedaran ko lang ang babae. Mahaba ang kanyang buhok at nakalugay. May suot siyang salamin na hindi masyadong bagay sa hugis ng kanyang muka. Halatang simple lamang siya kung titignan. Walang make-up at ang isang bagay na agad kong napansin ay ang itsura ng kanyang pananamit, Mystery. Para po kasing makaluma. Mahaba ang kanyang palda at para bang nakablouse pa siya na mukhang mainit isuot, lalo na tag-init rin noon. Pasensya ka na ha, hindi talaga kita napansin. Heto na yung mga gamit mo. Okay lang, wala yun. Hindi mo naman sinasadya. Sige, maiwan na muna kita ha. Hinahanap ko pa kasi yung classroom ko eh. Bye, pasensya ulit. Nagmamadali akong tumakbo at iniwan ko na siya sa hallway ng building. Pagdating ko sa classroom ay medyo maingay. Mabuti na lang at wala pa ang professor namin. Agad akong pumasok at parang lahat sila ay napatingin sa akin. Tumahimik bigla ang klase at wala nang bakanting upuan sa unahan, kaya sa bandang likuran na lang ako naupo. Pagkapwesto ko, saka bumalik sa normal ang usapan at payabangan ng mga kaklase ko. Pero ilang saglit lang, muling natahimik ang buong klase. Dumating kasi ang babaeng nabangga ko kanina sa hallway. Nakayuko siya habang dahan-dahang naglalakad at naghahanap ng mauupuan. Narinig ko pa, Mystery, ang mga sigawan at biro ng ilan sa aming mga kaklase. Naligaw ka ata, ate. Mali ka yata ng pinasukang kwarto. Doon ka, doon sa tapat ng seminaryo. Sa bandang likuran naman, narinig ko rin ang bulungan ng mga babaeng kaklase ko. May ganyang tao pa palang manamit? Ang jologs naman. Hindi ko alam kung mahihiya ako o magagalit, Mystery, dahil nung napansin niya ako at doon sa tabi ko ay wala pang nakaupo, bakante pa, ay nagtungo siya roon habang nakatingin pa sa akin at nakangiti. Para hindi siya mapahiya, ngumiti na rin ako pabalik sa kanya. May nakaupo pa dyan? Wala. Ang mahina kong sagot sa kanya. Pwede bang ako na lang? Oo naman, wala pa namang nakapwesto. Doon ko nalaman na Gina pala ang pangalan niya at siya ay galing sa probinsya. Kaya pala gano'n na lang ang porma ng kanyang pananamit.
Nakwento rin niya na sa kanyang tiyahin, kapatid ng kanyang ama, doon siya tumutuloy sa Maynila. Naging malapit kami sa isa't isa ni Gina, Misteri. Mabait at tahimik lang siyang tao, kaya mas lalo kaming naging magkaibigan. Madalas pa nga nagsasabay kami ng kain tuwing break ng klase. Kahit minsan ay inaaya ako ng iba naming kaklase, hindi ko talaga maiwan si Gina. Ano Flo, sabay ka sa amin kumain? Oo nga, Florida. Sa amin ka naman sumama? Hindi kayo bagay magkasama niyang Gina na yan? Pasensya na kayo ah. Nag-usap na kasi kami na lagi na kaming magsasabay. Sa susunod na lang. Ay nako, ikaw ang bahala. Kung yan ang gusto mong kasama, yung weirdo na yan. Florida, okay lang naman kung sumabay ka na sa kanila. Ano ka ba, Gina? Ayoko din naman silang kasama, no? Mga mayayaman yung mga yun. Ayoko nang kinakaawaan ako, Florida. Masaya ako na pinapakitaan mo ko ng mabuti. Pero kung nawawalan ka na ng kaibigan dahil sa akin, okay lang ako. Kaya kong tiisin yun. Ano ba yung pinagsasabi mo dyan, ha? Wala sa akin yun kung sino yung kasama ko o magiging tropa ko. Halika na nga, kumain na tayo at gutom na ako. At halos ganun nga ang nangyayari sa araw-araw, Misteri. Walang gustong makipagkaibigan kay Gina. Hindi naman po dahil sa pangit siya. Dahil ang totoo niyan, kung mag-ayos lang kahit konti si Gina, baka mas maganda pa siya kaysa sa iila naming mga kaklase. Isang beses, may narinig akong panlalait mula sa mga kaklase ko. Nandyan yung ginagawang katatawanan ang mahabang buhok at palda ni Gina. Gina, may gunting ako. Baka gusto mong putulan na natin yan. Makakagawa pa ng isang palda yan. Oo nga, Gina. Nakakakita ka pa ba sa salamin, ha? Parang side mirror na yan ang motor ko eh. Pero ni minsan, Misteri, ay hindi sila pinapansin ni Gina. Tahimik lang siyang nagsusulat sa kanyang upuan. Huwag mo na lang silang pansinin, Gina. Mga masasamang mga ugali nila. Hindi no, wala naman sa akin ang mga yun. Ang gusto ko lang makatapos ng pag-aaral. Tama yan. Ganyan dapat ang focus. Sana ganyan din ako, no? Parang mas apektado pa ako kaysa sa'yo eh. Madalas ay nagiging normal na lang para sa kanila ang gawing katatawanan si Gina. Minsan hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko at napagsasabihan ko sila. Pero pagkatapos nun, pinipigilan lang ako ni Gina at sinasabing hayaan ko na lang daw sila. Naiinis man ako, Misteri, pero wala na rin akong magawa. Hanggang sa isang araw, magkasabay kaming nag-CR pagkatapos naming kumain ng lunch. Mas gusto ni Gina na magbanyo sa kabilang building para na rin makaiwas sa mga kaklase namin. Ang problema nga lang, hindi iyon masyadong puntahan ng ibang mga estudyante dahil nasa dulong bahagi ito ng building. Nang mauna akong matapos, agad akong lumabas para sa labas na lang siya hintayin. Naiiwan ako sa may labas ng CR nang bigla akong may makabangga. Isang babae na sa tansya ko ay nasa edad 50 pataas. Mahaba ang buhok nito at halos kapareho ng suot ni Gina. Makaluma pero maayos, pero medyo mainit tignan. Nakatingin lang siya sa akin at walang imik. Ay, pasensya na po kung nabangga ko po kayo. Magbabanyo rin po ba kayo? Pero wala akong natanggap na sagot mula sa kanya. Bagkos, tinitigan niya lang ako ng diretsyo mula ulo hanggang paa. Hanggang sa narinig kong nagsalita si Gina mula sa loob. Florida, nandyan ka pa? Lumingon ako sa may pinto para sagutin siya. Oo, andito pa ako. Nag-aantay ako sa'yo. Pero Misteri,
Pagbalik ko ng tingin sa matanda, wala na ito sa harapan ko. Kaya't parang nanlamig ako nung mga oras na yun. Sabay tapik naman ni Gina sa balikat ko na lubha kong ikinagulat. Oh, anong nangyari sa'yo? Parang nakakita ka ng multo ah. Ha? Wala. Tara na at baka mahuli pa tayo. Bakit parang nauutal ka ata? Wala, wag mo nang pansinin. Bilisan mo na lang. Tuwing uwian, hindi ako sumasabay kay Gina, Mystery. Hindi dahil sa ayaw ko siyang makasama, kundi dahil iisa lang ang university na pinapasukan namin ng boyfriend kong si Christian. Inaantay ko siya araw-araw sa labasan ng school namin dahil nauuna akong mag-out sa kanya ng 30 minuto. May isang pagkakataong pagkatapos naming maghiwalay ni Gina, bumalik na ako sa labasan para hintayin si Christian. Habang nakaupo ako at nag-aabang, napansin ko mula sa kabilang side ang isang pamilyar na muka. Nakatayo ito sa malayo at nakatitig lamang sa akin. Mystery, siya yung matandang babae na nakita ko nung nag-CR kami ni Gina. Hindi ko alam kung ano ang gusto niya o bakit lagi lang siyang nakatingin sa akin. Hanggang sa bigla akong ginulat ni Christian mula sa likod. Hoy, ano yan? Titig na titig ka ha. Sinong lalaki yan? Agad naman siyang nagtaka nang humarap ako sa kanya at may butil-butil na pawis sa mukha ko. Uy, anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Wala naman. Pero nakikita mo ba yung matandang babae sa direksyon ko? Ayun o, doon sa kabila. Lumingon siya at tinignan ang taong tinutukoy ko. Oh, bakit? Anong meron sa kanya? Una ko siyang nakita nung nag-CR kami ni Gina eh. Yung tinutukoy kong kaibigan ko sa'yo. Tapos ngayon, pag upo ko pa lang dito, ganyan na siya. Ayan, nakatayo lang tapos nakatingin sa akin. Gusto mo ba lapitan natin? Ngayon ko lang din nakita yung babae na yan eh. Baka taong labas yan. Hindi naman kailangan, pero parang natatakot kasi ako eh. Bakit ka naman natatakot? Tatanungin naman natin siya. Tara na, lapitan na natin. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at naglakad kami papunta sa matandang babae. Sa una, hindi ito natitinag sa pagkakatayo niya at kahit nakitang-kita niyang papunta kami sa direksyon niya, hindi man lang siya umaalis. Pero nang malapit na kami sa kanya, bigla na lang itong nawala. Oh, saan napunta yun? Ganyan na ganyan din siya nung una kong makita eh. Bigla na lang siyang nawala. Ang bilis naman ng matandang yun. Parang nalingat lang ako ng tingin. Wala na agad siya. Halika na nga, umuwi na tayo. Nagkaroon na rin ng pagkakataon, Mystery, na naipakilala ko na si Christian kay Gina nung araw na napaaga ang paglabas ng boyfriend ko sa kanilang klase. Kaya pala nagpapaiwan ka kapag umuwi tayo? May boyfriend ka na pala? Oo, sasabihin ko naman sana sa'yo. Naunahan lang ako nitong lalaking to. Kamusta ka, Gina? Ang tagal ka nang kinukwento nitong si Florida sa akin eh. Mabuti naman. Madaldal pala itong kaibigan ko. Simula noon, tuwing manananghalian kami ni Gina, si Christian na madalas ang nagiging topic namin dahil na rin wala na kaming masyadong mapag-usapan pa. Isang beses, kumakain kami sa kantin, nilapitan kami ng grupo ng mga kaklase namin, kabilang si Ivy. Siya po, Mystery, ang madalas na mag-aya sa akin na sumama sa kanila. Florida, may gagawin ka ba mamaya? Sama ka sa amin para sa group report. Meron na kasi kong ka-group para dyan. Sino? Si Gina na naman. Bakit ba lagi kang sumasama sa kanya? Wala naman sigurong masama kung magkasama kami. At saka, marami naman na kayo sa grupo nyo. Siya kasi wala siyang ibang kagrupo kundi ako.
Hanggang sa nagulat na lamang ako sa ginawa ng isang kasama ni Ivy, Mystery. Kitang-kita ko nang sadya niyang tinapunan ng tubig sa ulo si Gina. Lubha itong kinagulat ni Gina at bigla siyang napatayo na siyang naging dahilan kung bakit tumama ang ulo niya sa baba ni Ivy. Aray ko! Ano ka ba? Hindi ka ba tumitingin, ha? Sabay sa bunot niya kay Gina. Hindi naman lumaban si Gina, Mystery. Kaya ako na lamang ang umawat dahil pinapanood lang ito ng mga kasama ni Ivy na parang natatawa pa. Kitang-kita ko ang sakit sa bawat paghila niya sa buhok ni Gina. Tama na yan, Ivy! Ano ba? Bitawan mo na siya! Walang iya ka? Sinasadya mo yung pagtama sa baba ko, no? Naawat lamang ang pagsabunot ni Ivy kay Gina nang may ilan na sa mga professor ang dumating para umawat. Nakita kong umiiyak si Gina habang tumatakbo palayo. Agad ko naman siyang hinabol. Doon siya nagtungo sa CR sa dulo ng building. Nagkulong siya sa isang cubicle at dinig na dinig ko ang pag-iyak niya. Iwan mo muna ako, Florida. Gusto ko munang mapag-isa. Ano ka ba, Gina? Nandito ko. Kaibigan mo ko. Pakiusap lang, Flo. Umalis ka muna. Wala na akong nagawa, Mystery. Kaya iniwanan ko na nga si Gina gaya ng pakiusap niya. Habang naglalakad ako palayo mula sa banyo, sumulyap muna ako pabalik. At doon tumindig ang balahibo ko dahil nakita kong lumabas ang matandang babae mula sa loob ng banyo. Ang ipinagtataka ko lamang, kaming dalawa lang ni Gina ang nandun sa loob. Wala akong napansin na pumasok ang matandang yun. Nakita kong naglakad ang matanda patungo sa likod ng eskwelahan. Pagbalik ko ng classroom namin, nakita kong masama ang tingin sa akin ni Ivy at ng mga barkada niya. Oh, nasa na yung weirdo mong kaibigan na Florida? Nagtatago na dahil sa kagagawan niya? Malamang umuwi na yun. Tuloy niyo yan sa labas mamaya pag-uwian nang matapos na yan. Ano, sino pupusta? Sulsol ng mga lalaki sa loob ng kwarto. Natahimik lang ang lahat nang biglang pumasok ang professor namin, kasabay naman ang pagdating ni Gina. Habang naglalakad siya, matalim ang tingin ni Ivy sa kanya. At nang mapadaan si Gina sa tabi ni Ivy, kitang-kita ko kung paanong tinisod niya ito na naging dahilan ng pagkakatumba ni Gina sa sahig. Nagulat ang lahat, pero matapos nun, napakalakas ng tawanan nila. Para bang wala man lang silang awa na may nasaktan sa kanilang harapan. Agad naman akong lumapit para tulungan siyang tumayo. Pero tawanan pa rin ng tawanan ang mga siraulo. Quiet class! Nadapa na nga yung tao. Nagtawanan pa kayo. Okay ka lang, Gina? Okay na ako. Salamat. Pagkatapos ng klase namin, nakasalubong namin si Christian. Agad niya kaming tinanong kung ano ang nangyari, lalo na't marumi ang damit ni Gina. Anong nangyari sa inyo? Napaaway ba kayo? Napaaway talaga, pero si Gina, dito sa mga kaklase namin kanina na mga walang iya. Ha? Bakit naman? Bakit naman nila aawayin tong si Gina? Sadyang bully lang talaga yung mga yun. Mga buwisi talaga. Ay nako, wag lang talagang ikaw ang gaganyanin nila. Nako, kahit babae sila, tingnan mo. Masyado kasing mabait itong si Gina eh. Ayaw lumaban. Okay na yun. Sige, mauna na ako sa inyo ha. Sigurado ka? Gusto mo hatid ka na namin? Hindi na, kaya ko na to. Salamat sa inyong dalawa ha. Pagkaalis ni Gina, napansin ni Christian ang pagkabalisa ko. Uy lab, kanina pa kita kinakausap Hindi ka man lang sumasagot. Aha? Ano ba yun?
Pasensya ka na ha. May iniisip lang ako. Si Gina na naman ba yung iniisip mo ha? Hindi, Christian. Iba. Anong iba? Ibang lalaki? Hindi, ano ka ba? Sampalin kita dyan eh. Eh sino nga kasi? Bakit ayaw mong sabihin? Eh kanina kasi, nung pagkatapos ng gulo, tumakbo si Gina dun sa CR sa dulo, sa kabilang building. Sinabi ko naman sa'yo, wag na kayong pupunta doon. Hindi masyadong puntahan yun, di ba? Pero doon kasi siya tumakbo eh. Sinundan ko na lang siya. Oh, tapos anong nangyari? Nagkulong siya sa cubicle, tapos pinapaalis niya ako. Gusto niya daw mapag-isa. Nung makaalis naman ako at makalayo, tumingin pa ako pabalik. Tapos, Tapos ano? napansin ni Christian ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ko. Nakita kong lumabas yung matandang babae galing sa loob ng CR at biglang pumunta sa likod ng building. Ang nakapagtataka doon, lumabas ako ng CR, wala namang ibang tao sa loob eh. At saka hindi ko rin siya nakasalubong nung palabas ako. Kaya paano nangyari na bigla na lang siyang lumabas galing doon? Alam mo, napagtanong-tanong ko na nga yan sa tropa naming janitor eh. Pero wala daw silang nakikitang matandang babae. Meron eh. Di ba nakita mo rin naman? Natatakot ako. At saka, bakit parang laging sa akin siya nagpapakita? Wala yun. Huwag kang magpapaniwala sa mga ganyan. Nakita ko siya eh. So ibig sabihin, hindi naman siya multo. Kinabukasan, mystery. Nasa labas pa lang ako ng classroom namin nang marinig ko ang hagikika ng mga kaklase naming lalaki at babae. Kaya naman naisip ko agad si Gina. Baka pinagtitripan na naman nila. At nagulat nga ako sa nakita ko. Si Gina ang pinagkakaguluhan nila dahil sa makapal nitong makeup at blush on sa muka. Marunong ka naman palang mag-ayos ng mukha mo, Gina eh. Oo nga, kuhang-kuha mo yung espasol sa puti ng powder mo. Gayang-gaya, ang galing. Oo nga eh. Trying hard masyado tong probinsyanang to. Anong itsura mo ngayon? Mukha kang espasol. Yan ang mga narinig ko mula sa mga kaklase ko sa loob ng silid. Agad akong lumapit kay Gina at tinanong ko siya. Anong nangyari sa'yo? Kailan ka pa natutong mag-makeup ha? Wala lang, sinubukan ko lang naman. Okay lang ba? Hindi maganda. Mas maganda pa yung mukha mo noon. Halika nga, burahin ko na yan. Hayaan mo lang siya, Florida. Hayaan mong magmukha siyang tanga. Bigla namang pumasok ang professor namin at agad nagpa-short quiz sa amin. Habang tahimik na nagsasagot ang buong klase, nabasag ang katahimikan nang biglang sumigaw ang isa sa mga kaibigan ni Ivy. Lumayo ka sa akin, matanda ka! Nagulat kaming lahat, pati na ang professor namin na pilit siyang pinapakalma. Pero mystery, nagwawala na ito sa loob ng classroom. Parang may kung anong binubugaw mula sa ulo niya. Lahat ng madampot niya, iwinawasiwas niya sa ere. Tila ba may tinataboy. Sinabi nang umalis ka eh. Umalis kang matanda ka. Tumayo ito sa klase at parang may kung anong nakikita na hindi naman namin nakikita, mystery. Pero yung sumunod na nangyari, lubha kaming nagulat. Dinampot niya ang kanyang ballpen at itinusok sa sarili niyang mata. Napasigaw kaming lahat sa nakita namin. Opo, mystery. Kusa niyang tinusok ang dalawang mata niya. Nang magawa niya ito, umupo siya sa gilid habang nangangapa at narinig pa namin siyang nagsasalita. Ayan, sa wakas, hindi na kita makikita. Mystery. Para itong nabaliw. Gulat na gulat ang buong klase namin. Maging ang professor ay hindi maipaliwanag ang nangyari. Maging kaming dalawa ni Gina ay hindi makakibo sa gulat.
Dumating ang staff ng university at agad siyang dinala sa ospital. Halos masuspinde ang klase namin dahil naging usap-usapan ito sa buong campus. Baka raw sinapian ng espiritu, kaya niya nagawa iyon. Pagdating ng tanghali, lumabas ang lahat para ikalma ang sarili. Halos walang gana ang grupo nila Ivy sa pagkain dahil na rin sa nasaksihan ng lahat. Kami naman ni Gina, tumambay na lang sa kantin. Nauuhaw ako, bibili ko ng maiinom. Ikaw Gina, gusto mo rin ba? Oo, salamat. Pasuyo naman, patingin ang wallet ko sa bag ko. Andito naman sa bag mo. Kukunin ko ba? Ay hindi na. Meron pala akong pera dito sa bulsa. Okay na to. Nang makabili ako at pabalik na sa table namin ni Gina, napansin kong wala siya sa pwesto namin. Kaya nilingalinga ko ang paligid, hinahanap ko siya. Hindi ko maiwanan ang table namin dahil nandoon ang mga bag namin. Habang hinahanap ko siya, bigla ko namang nakita ang matandang babae na naglalakad. Patungo ito sa isang pwesto, pero habang sinusundan ng tingin, bigla na naman siyang nawala. Pilit ko pang hinahanap siya, pero hindi ko na talaga siya nakita. Hanggang sa may tumapik sa akin sa likod. Hoy, ako ba yung hinahanap mo, ha? Saan ka ba nagpunta? Iniwan mo yung mga bag natin. Bumili lang ako ng pagkain at saka tanaw ko naman tong bag natin mula ron. Nagulat kami at natuon sa sigaw ng babae. Pagtingin namin, ito ay nasa pwesto kung saan nandoon ang matandang babae na nakita ko kanina. Agad kaming nagmadali ni Gina para tignan ang nangyayari. Laking gulat namin nang makita namin si Ivy roon. Sinasabunutan niya ang kanyang sarili. At ang nakakapagtaka at nakakakilabot ay yung binabanggit niya habang sinasabunutan ang sarili niya. Lumayo ka sa aking matanda ka. Aray! Aray! Nasasaktan mo ko. Umalis ka! Lumayo ka! Mystery. Halos kaparehas na kaparehas yung nangyari sa kanya ngayon at saka dun sa kanyang kabarkada kaninang umaga lang. Nang lalapitan na siya ng mga kakilala niya, parang may nagtutulak kay Ivy na isang puwersang hindi namin nakikita. Hanggang dahil sa pagtulak sa kanya ng puwersang hindi namin nakikita, tuluyan siyang nahulog sa isang pond malapit sa kanyang kinatatayuan. Hindi marunong lumangoy si Ivy, Mystery, kaya nang nasa tubig na siya, sinasabunutan pa rin niya ang sarili. Nakita pa naming nalulunod siya unti-unti. At nakapagtatakang para bang tinutulak niya pababa ang ulo niya sa tubig para ilublob ang mukha niya. Nang makita ito ng guard at ng ilang staff, isa-isa silang nagsitalunan sa pond para sagipin si Ivy. Pag-ahon nila sa kanya, wala na siyang malay at nagkaroon siya ng malaking sugat sa ulo dala ng pagkakauntog niya sa bato. Dahil sa pangyayari, maaga kaming pinauwi ng araw na yon. Pinauna ko na si Gina dahil inaantay ko pang makalabas si Christian. Gina, mauna ka na. Mag-ingat ka ha. Nakakaingit ka talaga, Florida. Oh, bakit naman? Kasi ikaw, may taong nagpapasaya sa'yo at handang ipagtanggol ka. Si Christian ba yung tinutukoy mo? Hayaan mo, makakakita ka rin. At saka, nandito naman ako para tulungan ka. Basta, iba naman yun eh. Siyempre, kaibigan kita. Pero, naiinggit talaga ako sa'yo, Florida. Sige mauna na ako. Kinabukasan habang naghihintay kami sa klase, naisipan kong tanungin si Gina.
Naaalala mo ba yung araw na inaway ka ni Ivy at nagpunta ka sa CR? Oo, bakit? Nung pumasok ka ba sa banyo, may napansin kang ibang tao? Hindi ko na napansin yun, Flo. Parang wala naman. Bakit mo naman natanong? Hinabol kasi kita nun, di ba? Tapos pinaalis mo ko. Tapos, nung makalayo ako, sumulyap ako ulit pabalik ng CR eh. May nakita ako matandang babae. Galing siya sa loob ng CR. Matanda? Yun din ba yung nakwento mo sa akin nung nakaraan? Oo, siya rin nga. Wala akong maalala, Florida. Pasensya ka na. Pagsapit ng tanghalian, sabay ulit kaming kumain ni Gina. Katulad ng dati, siya'y naiwan sa lamesa dahil nahihiya siyang umorder. Pagbalik ko, parang may binabasa siya sa notebook niya. Nang dumating ako, agad niyang isinara yon. Oy, ano yan ha? Iba yung ngiti mo dyan ha. Wala naman. Huwag mo nang intindihin. Nakalimutan ko pala yung kutsara at tinidor. Ganon ba? O sige, diyan ka na lang at ako na lang ang kukuha. Nagmamadali siyang tumayo at umalis, pero mabilis ding bumalik para damputin ang notebook na naiwan niya. Natawa na lang ako, Mystery, sa kinikilos niya. Pero may nahulog mula sa notebook na dinampot ni Gina. Sinubukan ko pa siyang tawagin para ipaalam na may nahulog, pero tila hindi naman niya ako narinig. Kaya't ako na lamang ang pumulot para iabot ito sa kanya. Pero Mystery, nanlamig ang buo kong katawan at kinilabutan ako ng lubos. Pinilit kong makatayo ng mga oras na yon. Kailangan kong makalayo agad. Sa sobrang takot, ayoko nang magtagal pa sa lugar kung saan ako nakaupo. Inipon ko ang lahat ng lakas ko para makaalis bago pa man makabalik si Gina sa lamesa, Mystery. Dahil ang bagay na nahulog mula sa notebook niya ay larawan naming dalawa ni Christian na magkasama. Pero ang nakakakilabot sa larawang yun, wala ang ulo ko. At ang pinalit ni Gina ay ang litrato ng kanyang muka. Tumakbo agad ako palayo sa lugar kung saan hindi ako agad masusundan ni Gina. Nang mapalingon ako sa kanya, parang hindi naman siya nagtataka sa ginawa kong bigla ang pag-alis. Bagkus, parang nalungkot pa siya. Pumunta ako sa CR kung saan alam kong hindi pinupuntahan yun ni Gina. Habang nanginginig ako sa takot dahil sa nakita at maaaring nalaman ko, narinig ko ang pag-uusap ng ilang mga babae sa may lababo. Mukhang may sa demonium si Gina na yan, hindi ba? Oo nga, siya lang naman ang may galit kina Ivy eh. At tingnan mo, anong nangyari sa kanila? Lahat ata ng may galit kay Gina, pinaparusahan niya. At yung matanda, ilang beses na kaming nakakasalubong ng matandang babae eh. Masama yung tingin sa amin. Ay nako, ang mabuting gawin natin, iwasan na lang natin yan. Gusto ko sanang sumagot sa kanila at kumpirmahin kung totoo ba ang lahat ng iniisip nila kay Gina. Hawak-hawak ko pa noon ang litrato namin at halos malukot ko na ito sa pinaghalong galit at takot kay Gina. Wala akong araw na hindi maganda ang pakikisama ko sa kanya. Pero bakit ganon? Bakit nagawa niya sa akin yun? Pinilit ko pa ring pumasok sa klase noong araw na yun, Mystery. Kahit alam kong posibleng makatabi ko si Gina sa upuan. Pero pagpasok ko, wala po siya. Lumingon-lingon pa nga ako, pero wala talaga ni anino niya. Kumpleto na ang lahat ng mga kaklase ko, siya lang ang wala. Pagkaupo ko, halos nakatingin silang lahat sa akin. Hanggang sa isang lalaki kong kaklase ang lumapit at nag-abot ng sulat. Oh, Florida, pinapaabot sa'yo ni Gina. Masama raw ang pakiramdam niya kaya umuwi na lang muna siya. Pagbukas ko ng sulat, liham pala yun ni Gina sa akin.
liham ng pamamaalam ng isang kaibigan. Ayon sa kaniyang kwento, galing siya sa probinsya at gustong mag-aral sa Maynila. Tutol ang mga magulang niya, lalo na ang kanyang nanay sa pag-alis niya. At ang matandang babaeng laging nagpapakita sa akin, yun daw mystery ay ang kanyang ina. Lalo akong kinilabutan habang binabasa ko ang bawat linya niya. Ayon sa liham, ang kanyang nanay ay may angking kakayahan sa kulam at barang. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw siyang pag-aralin sa Maynila. Ayaw nitong malayo kay Gina. Kaya daw lahat ng pang-aape kay Gina, pinaparusahan ng kanyang ina. Sinubukan pa raw niya itong pigilan, pero matindi raw ang galit ng kanyang nanay kina Ivy at sa grupo nito. At ang dahilan daw kung bakit nagpapakita sa akin ang matandang babae ay hindi para takutin ako, kundi bilang pagpapakita ng pasasalamat sa kabutihang ipinakita ko sa kanya. Humingi rin ng tawad si Gina sa larawan na nakita ko. Kinuha niya raw ito mula sa wallet ko nang minsang naiwan ko ito sa kanya. At wala naman daw siyang balak na agawin o gawa ng masama si Christian o ako. Sadyang naiinggit lang daw siya dahil ako ay may kasintahan samantalang siya ay pinagbabawalan ng kanyang magulang. Nagpapasalamat siya sa lahat ng nagawa ko para sa kanya. Purong pakikipagkaibigan daw ang inalok ko sa kanya at lubos niya itong ikinasaya. Simula po noong araw na yon, Mystery, ay hindi na muling pumasok o nagpakita si Gina sa akin o kahit sino sa mga kaklase namin. Wala na rin po akong naging balita tungkol sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang aking maikling kwento, Mystery. Naway nagustuhan sana ito ng inyong mga tagapakinig. Nagpapasalamat po ako kung isa po ako sa mapipiling maitampok sa inyong channel. Muli, maraming salamat at God bless us all.